Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Maligayang Pasko sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Ano po, talagang mas may tamis ang pagse-celebrate natin ng Pasko sapagkat alam natin ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Yun ay upang iligtas ang tao at tayo po ay ang recipient ng pagliligtas na yon ng Panginoon. Ang pinakamalaking aginaldo na natanggap natin. Amen? Amen. Amen. So sa ating po pagsisimula mga kapatid, of course, we would start to welcome one another. Atin pong i-welcome ang bawat isa. So tayo lahat ay magsitayo. Ayan. So ating babatiin ang bawat isa. No? Kakanta po tayo ng ating welcome song. So let us sing, Welcome to the Family. Sige po, tayo po'y magkamayan. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to be on. At sa oras pong ito mga kapatid, as we draw near to the throne of grace of our Lord, siyasatin po natin ang ating pong mga sarili mga kapatid. Sapagkat tayo po tinatawagan ng Panginoon upang dumulog sa Kanya ng may malinis na puso at walang bahid ng kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo po lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng tawad at ihanda natin ang ating sarili sa ating pong pagsamba sa Kanya. So tayo po ay manalangin individually para po sa Panginoon. We're asking for your mercy and grace once again. I have many things in your sight that is not pleasing to you. Praise, O Lord, that you so work mightily in my life. That my life may be a blessing to you, or a blessing to the people, and praises to you, Lord Diyos. Dalayan namin iyong pagpapala. Tuloy mo namin inihiling ang Panginoon. Salamat po Diyos. In Jesus' name. At sa pagbabalik tanaw po natin sa umagang yaon, na kung saan ang ating dakilang Panginoon ay nagkatawang tao, tayo po'y umawit ng pagsamba sa dakilang pangalan ng ating Diyos. Let's sing for His glory. Let's sing, O Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth.
thrill of hope. The weary world rejoices for yonder grace, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night behind, oh, night, when Christ was born. Oh, night, oh, holy night, oh, night divine, led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. So led by light of us are sweetly singing, here came the wise sent from Orient land. The King of Kings made us a lowly manger in all our trust. He was born to be our friend. He knows our need. To our weakness He's no stranger. Behold your King, before Him lowly man. Behold your King, before Him lowly man. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His day all oppression shall cease. Sweet winds of joy, in grateful chorus praise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from old, from the Ancient of Days. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor,
mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, and of the increase of His government and of peace there will be no end. On the throne of David and over His kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness. From this time forth and forevermore, the zeal of the Lord of His host will do this. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Our dear Lord, our Heavenly Father, we worship and we praise You this moment, O God, for You truly are worthy to be praised and You are greatly to be praised, O Lord. And we worship You in spirit and in truth. Panginoon, sa amin pong pag-alaala sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesus, ay lubos po, O Diyos, ang aming kagalakan at pagpupuri sa Iyo, sapagkat hindi po namin mabatid na ang Diyos na maluwalhati sa lahat ay bababa dito sa lupa upang abutin kaming mga aba, upang iligtas kaming mga makasalanan. Kaya Panginoon, ang aming pong papuri at kagalakan ay walang pagsidlan sa aming kalooban, O Diyos. At sa oras pong ito, Panginoon, kami po'y naninikluhod sa iyo pong harapan. Bagamat kami ay iniligtas mo na sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kami pa rin ay nakakagawa, Panginoon, ng mga kamalian sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na ni isa sa amin ay walang kayang magmalaki sapagkat kami ay nagkasala gamit ang aming mga pag-iisip, ang aming mga mata, ang aming katawan, maging sa aming pagsasalita, O Diyos. Ang lahat ng ito ay hayag sa iyo. Kaya, O Diyos, kami po'y patuloy na umaapila sa iyong awa. Ang mayamang dugo ng Panginoong Hesus ang siyang patuloy na bumalot sa amin at linisin ang aming pong mga gawa. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming baguhin at ang aming paglakad ay maging sang-ayon sa pagkatawag mo sa amin, na ang aming buhay ay maging isang handog sa iyo na karapat-dapat at kaaya-aya sa iyong harapan. Kaya kasabay nito, Panginoon, patuloy naming inaalay sa iyo ang aming pong programa sa umagang ito. Ang aming pong pag-awit, O Diyos, ay para sa iyong kapurihan. Ang patuloy po na pagpapahayag ng iyong katotohanan ay para sa iyong kapurihan. Ang bawat sinasabi, iniisip namin, O Diyos, naway para sa iyong kapurihan pa rin, Panginoon. At Diyos, dalangin po namin ang pangungunan niyo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the is now and ever shall be, world without end. Amen. 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 Salamat po sa Panginoon. Mari na po ulit tayo makaupo. Muli ay isang magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. So, parang mas marami tayo ngayon kaysa kahapon. So, praise the Lord sa biyaya po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At sa ating pong pagpapatuloy, ay patuloy pa rin po ang ating pagpupuri sa Panginoon gamit ang ating tinig. It's good to sing for the Lord. Amen? Amen. Amen. So, bigyan natin ang pagkakataon sa ating pong pastor para pangunahan po tayo. Gandang umaga po mga kapatid. Amen. Amen. Parang inaantok pa Salamat sa Panginoon. At ngayon nga po ay December 25. Ang buong mundo ay nagdiriwang ng Pasko, but for us, unto a child is born. Sabi nga po sa Isaiah, binasa po kanina, isinilang po siya upang maging kapayapaan at maging hari ng mundo. Kaya sa umagang ito ay pinagdiriwang po natin ang tagumpay ng plano po ng pagtutubos ng Panginoon. At yan po ay nagsimula
sa Bethlehem sa pamamagitan po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. That's why this morning, early morning, ay tayo po ay sasamba sa Panginoon. Bago pa man na sumikat ang araw, ay tayo po ay narito at buong galak na magpupuri sa ating Diyos na ating tagapagligtas. Amen? Amen. So tayo po ay aawit, mga kapatid, ng ating hymnal songs. So again, let's sing Christmas hymns para po sa Panginoon at para po sa ating unang awit ngayong umaga, Hark the Herald, Angels Sing. Yan. So kung tayo po, Herald of Faith, so meron din pong Herald Angels. So sila po yung tagapagdala ng mensahe ng kapanganakan ng Panginoon in Luke chapter 2. So yan po yung magiging passage po natin mamaya. But now, so bilang mga tinawag din ng Panginoon upang maghatid ng kanyang mabuting balita, so awitin po natin ang awit ng pagpupuri para sa Panginoon. So let's sing Hark the Herald, Angels Sing. Hark the herald angels sing. Ready now? Sing. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Christ by highest hand adored. Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail incarnate deity. Pleased this man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mildly lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. So, hail to the newborn King. So, talagang ang papuri ay para lamang sa Diyos na ating tagapagligtas. So, now, tayo po ay aawit muli. And for our next hymn, let us sing, O come, all ye faithful. So, tayo ba'y mga tapat na lingkod ng Diyos? Amen! Yan, ako kakaunti lang sumagot. So, tayo po'y umawit, mga kapatid, para po sa Panginoon. O come, all ye faithful. Ready now? Sing. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. O sing,
all ye bright hosts of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Ye, Lord, we greet Thee, born this happy morning. Jesus, to Thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Ano po? So dati talagang kinakanta natin yan pag may caroling. Nung bata pa tayo. Pero ngayon may ibang meaning. Ano po? Parang mas buhay ang mga liriko sapagkat ito ay para sa atin pong Panginoon. So we praise the Lord sa mga awiting yan. At sa ngayon po, mga kapatid, ay dadako po tayo sa atin pong susunod na programa, ang pastoral prayer. So muli po natin ibabalik sa ating pong pastor. Amen. Purihin po ang Panginoon. So talagang this morning is a joyous morning. Ano po, para po sa ating lahat sapagkat once again, once a year, so sumasapit po ang araw na ito at we're not after the month or the date, ano po, pero tuwing taon po kasi or every December 25 po ay tayo po ay nagkakaroon ng ating Christmas service, and sa pagkakataon nga pong ito, tayo po ay early morning. Ano ho? So, kumbaga extra special para sa atin po pag ang gawain po natin ay madaling araw sapagkat ito talaga yung pinaka-tamang oras na katagpuin po natin ang ating Panginoon. Ano po? Kaya talagang nandun po yung ating kagalakan, nandun po yung ating pasasalamat sa Panginoon. So before the year ends, bago po matapos ang taon, ay ibalik po natin sa kanyang karampatang pasasalamat at pagkilala sa kanyang biyaya sa ating pong mga buhay. First and foremost, ang biyaya po ng kaligtasan. Kaya tunay na ang Pasko ay talagang ito po ay celebration po para po sa atin. So hindi po ito isang ordinaryong araw lamang at hindi po ito isang paganong holiday sa atin, kundi ito po ay araw na tinalaga po ng Panginoon upang tamasahin po natin ang biyaya niyang kaligtasan sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus na pumarito sa ating mundo. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Ano po, once again. So, talagang hindi lang po tayo pinagpapala sa bagay na meron po tayo ngayon, materially. So, alam po natin yan, at yan ay nakamulatan po natin. Pero, iba na po yung antas ng ating pagpapasalamat sa Diyos at yung ating pagpupuri sa Panginoon kapag tunay na nating nauunawaan ang kahulugan po ng Pasko. Ano? Kaya mas makabuluhan at mas nagiging makabuluhan sa atin ang mga sumusunod pang Pasko sa buhay po natin. At mas nagiging eager po ang bawat isa na talagang ipamalita po natin ang mensahe ng kaligtasan. Okay. So, purihin po ang ating Panginoon sa katuwaan po na binigay po niya sa atin. So, this good news of great joy. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kagalakang walang katulad o walang kapantay. Kaya, hindi natin maipapaliwanag sa salita ang kagalakang dulot po ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Okay, so ngayon po idadako po tayo sa ating pastoral prayer, and before that, nais ko pong basahin
ang magiging passage po natin mamaya, and that is from Luke chapter 2. Luke chapter 2, verses 1 hanggang verse 21. Luke chapter 2, verses 1 to 21. So dito po iikot mamaya ang ating mensahe mula po sa salita ng Panginoon. Kung nakita na po natin sa ating mga Biblia, tayo po ay magsitayo, mga kapatid, para po sa pagbasa. Aklat po ng Lucas, Kabanata 2, talata 1 hanggang 21, or Luke chapter 2, verses 1 to 21. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration where Quirinius was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased." When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. And at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Purihin po, Panginoon, tayo po'y manalangin. Tunay po, O Diyos, ang istorya na mula sa iyo pong salita ay katuwaan po ng bawat isa. Kagalakan po namin na isilang ang tagapagligtas, ang aming pong Panginoong Hesus, ang aming pong manunubos. Salamat po, Panginoon, sapagkat dumating ang oras sa inyo pong itinakdang panahon na siya po ay pumarito at magkatawang tao upang maging kabayaran sa amin, Panginoon, ng mga bilanggo ng kasalanan. Kaya narito po kami, taglay ang kaligtasang kaloob po ninyo, Panginoon, sa pamamagitan niya. Kaya salamat po, patuloy po namin kinikilala, patuloy po namin itinataas ang katotohanan ito sa amin pong mga buhay sa bawat araw, ay hindi po araw na ito, Diyos, which is December 25, but every day of our lives is our testimony of gratitude ng inyo pong grace, Panginoon, sa bawat buhay po namin. Kaya lubos po ang aming pasasalamat at patuloy po naming taglay sa umagang ito ang pagnanais na itaas ka, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Bilang ito po ang maging sentro ng amin pong pagsamba, pag-alaala sa katotohanan ng Pasko, Panginoon. Kaya patuloy po namin inientrust sa iyo ang aming pong programa ngayong umaga,
ang mga mahalagang bahagi ng aming pong pagtitipon, ang kapahayagan ng iyong salita, ang tagapagsalita na inyo pong gagamitin, ang mga tenga na makikinig, O Diyos, inyo pong pagpalain. Patuloy po namin i-apply sa buhay namin ang lahat ng mariginig po namin, Panginoon, hindi lamang sa Pasko, kundi sa bawat araw. At ito po ay maging daan upang mas maging masidhi po ang aming puso upang magpagamit sa iyo, O Diyos, sa aming pong paglilingkod sa iyo. Nientras po namin ang aming pong gawain, ang inyo pong iglesia, Herald of Faith, at sa pagpasok po namin sa taong 2024 sa iyo pong kalooban, ay patuloy po na maging instrumento ng inyo pong iglesia sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa marami pang mga tao, sa marami pang mga lugar, sa marami pang mga tahanan. Patuloy po namin nientras sa iyo ang mga manggagawa na inyo pong ginagamit. Itago niyo po lamang sa likod ng inyo pong kapahayagan. Patuloy po nang mahayag lamang ay inyo pong kabanal at katotohanan, Panginoon, at hindi po ang kakayahan ng inyo pong mga manggagawa, Panginoon. At patuloy po magbigay daan din ito sa amin pong pagpapabanal. Patuloy po kaming maging masunurin sa inyo pong mga salita. Patuloy po namin ibigay ang karampatang pagpupuri at paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa bawat araw na inyo pong pinagkakaloob po sa amin. At patuloy po namin dinadalangin din, O Diyos, ang bawat isa na naririto sa buhay po ng aming mga kananayan, sa lahat ng mga ama ng tahanan, sa lahat po ng mga kabataan, ay patuloy po na maging ilaw at asin ang sanlibutan ang bawat isa sa amin pong tahanan, sa amin pong komunidad, sa amin pong mga trabaho o saan mang lugar kung saan po kami laging naroon, Panginoon. Ay patuloy po na may bahagi po namin ang mensahe ng kaligtasan na nag-umpisa po sa Bethlehem. Kaya Panginoon, lubos po kaming nagpupuri sa iyo at itinataas po ang lahat ng ito. Patuloy po na ang papuri at pasasalamat ay sa iyo po lamang. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. At bago po tayo dumako sa mismong kapahayagan ng salita ng Panginoon, tayo po ay makakarinig muna ng isang special number po. At sa pagkakataong ito po ay magmumula sa ating music ministry. So ibigay po natin ang pagkakataon sa kanila para po sa pag-awit ng ating awit para po sa Panginoon. Good morning po. Purihin ko ang Panginoon sa panibagong araw na pinagkalab sa bawat isa. At kami po ay maghahandog ng awitin para sa Panginoon. Pinamagatan na Go Tell It on the Mountain. Pakinggan po natin ang mensahe ng awitin. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds gather watching, or silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when the hope of the earth. Rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Oh, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, the humble Christ was born. And brought us God's salvation, that blessed Christmas morn. Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born. 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 Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon, sa ating pong music ministry or music team, sa kanila pong inihandog po na awitin. So, go tell it on the mountain. So, each one of us are called to tell the good news, the message of salvation. Ano? And it all began at the manger or in the manger. So kung saan po inihimlay po ang ating Panginoong Jesus na isang sanggol sa sabsaban. Okay? Or isang sanggol sa Bethlehem. So purihin po ang ating Panginoon at salamat po sa ating music ministry. Ano po? At ngayon po mga kapatid, tayo po idadako na sa ating pong mensahe mula po sa salita ng Diyos. So this passage is a very familiar passage para po sa atin. Dahil hindi po ito yung first time na atin po itong pinag-aralan or tinakel. Pero titingnan po natin ulit siya but on a different perspective mula po sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay dadako na sa ating pong message from the Word of God. So once again, buksan po natin in Luke chapter 2. Aklat po ng Lucas, Kabanata 2. And dito na lang po tayo mag-focus sa verse 11 hanggang verse 14. So, Luke 2:11 to 14. But yung scope ng ating pong message po is from verse 1 hanggang verse 38 ito. Ano po? Sige, tayo po sandaling tumayo muli para po sa pagbasa. Only verse 11 to verse 14 lang po ang aking babasahin. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. Luke 2 verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito. At sa oras na ito, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin sa tulong po ng Santong Espiritu sa marinig po naming mensahe. At ang tagapagsalita na inyo pong gagamitin ay itago niyo po lamang sa inyo pong kabanalan. Tanging kapahayagan niyo po lamang ang siyang marinig po namin at patuloy po itong magdala sa amin sa mas fruitful na paglilingkod, Panginoon. At patuloy naming isuko
ang aming pong mga sarili o Diyos sa iyo lamang sa aming pong mensaheng maririnig. Kaya salamat po, ikaw pong manguna sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Okay, ang isang pangyayari po sa atin siguro mga kapatid is yung isa sa mga hindi malilimutan para sa atin. Maaaring may ilan po sa atin na nasubukan na pong maghatid sundo sa airport. Yan. So di po ba pag tayo po ay napapadpad or pumupunta sa airport at meron po tayong balikbayang kamag-anak, so dalawa lang po naman ang pinupuntahan natin sa airport. So meron tinatawag na departure at meron pong tinatawag na arrival. So sa departure, makikita natin that of course dito ho pupunta yung mga taong aalis. Kaya nga po departure. So usually ang departure po ay nasa taas. And then, meron pang tinatawag na arrival. So sa arrival naman, yun naman yung usually nasa baba. So, at meron pong dalawang senaryo sa dalawang magkaibang lugar na ito. So kung na-experience mo natin na maghatid ng ating mahal sa buhay sa departure area, makikita ho natin mga nagiiyakan. Sapagkat mawawalay na naman sa kanila ang kanilang mahal sa buhay at kailangan na muling lumipad papunta sa ibang bansa at magtrabaho. Sa arrival naman, iba. Iyakan din, pero iyak ng kagalakan sapagkat muli nilang makakasama ang kanilang mahal sa buhay mula sa malayo. So, ibig sabihin, normal po sa atin bilang isang tao na kapag meron pong dumarating, meron itong kagalakan na idinudulot para sa atin. So, ibang kagalakan, lalo't kung mas matagal natin silang hindi nakasama, or maaaring same na kagalakan din kapag nakasanayan na natin na sunduin sila sa paliparan. Subalit, iba ho ang tinatawag nating arrival ng ating tagapagligtas. So, hindi lang basta kagalakan sapagkat dumating siya. May layunin, may dahilan ang kanyang pagdating. May rason kung bakit siya bumalik, may rason kung bakit siya pumarito, may rason kung bakit siya pumiling sa atin. So, maaaring sa arrival area ng airport, ang hinihintay natin ay ang balikbayan box, pero hindi naman usually magkasabay yun. So, minsan nakaalis na yung kamag-anak nating balikbayan ay saka palang dadating yung balikbayan box. So, ibig sabihin, meron tayong minimithi, meron tayong hinihintay doon sa kanyang presence o doon sa kanyang pagbabalik. So, may pasalubong. So, may chocolate yan. O di kaya damit or sapatos, anything na galing sa ibang bansa. Tapos pag inamoy mo, ay talagang amoy imported. Talagang amoy hindi Pilipinas eh. So, talagang experience po natin yan. Especially kung meron po tayong mahal sa buhay na nasa iba yung dagat. Pero sa atin, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, as we go back to the story sa kwento ng pagdating o ng pagparito ng ating tagapagligtas, hindi ho ito ang ating hinihintay. Hindi po ito yung usual na hinihintay ng tao. Subalit inihayag po ng mga mensahero ng langit kung ano ang rason, kung ano ang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoong Hesus. Kung bakit siya bumaba mula sa langit, kung bakit siya nagkatawang tao. Kaya ang atin pong mensahe pong umaga ay may pamagat na The Savior's Arrival, o ang pagdating ng tagapagligtas. And our purpose or objective this morning is to ponder the truest meaning of Christmas and how should Christians draw themselves at the presence of the Lord. So, yamang ang Diyos ay bumaba at nagkatawang tao, ano po ang naging impact nito sa mga taong unang nakasaksi, unang nakakita sa pagsilang ng bata na siyang katuparan ng hula mula sa lumang tipan, na siyang ipinangakong magiging hari ng Israel, na siyang ipinangakong magiging redeemer
tagapagligtas ng sanlibutan. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Ano po? At muli, ano po ang kaibahan? So, what makes Christmas so special to us? What makes the birth of Jesus so special as compared to other births or other arrivals? So, di po ba, pag halimbawa may dumating na isang bata, new member of the family, so bagong miyembro ng ating pamilya. So, hindi ba nandun yung ating joy, nandun yung ating tuwa na makita yung kanyang presence, yung kanyang kalusugan, yung kanyang appearance, yung kanyang itsura, mana kay tatay o mana kay nanay. So, yun yung normally na nararamdaman po natin pag nakakita po tayo ng isang bata na bagong silang. Pero what makes so special doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? So, remember, sa mundo po, ilan pong bata ang pinapanganak bawat araw? So, there are 385,000 babies ang ipinapanganak sa mundo bawat araw. Sa Pilipinas po, as of this year, 2023, 7,487 babies ang ipinapanganak bawat araw. Kaya mataas po yung ating birth rate. Ano po? Tsaka isa tayo sa pinaka-populated na bansa. So, parang nasa 112 million na tayo. Ano po? And, of course, sa bawat batang ito, nandun yung tuwa ng mga magulang, ng mga loved ones, ng mga mahal sa buhay po, ng bawat batang isinisilang. But, again, ano po ang kaibahan nito kumpara sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? So, what makes the birth of Christ so special kumpara po sa kapanganakan natin o kapanganakan ng mga mahal po natin sa buhay? Okay? So, tingnan po natin muli ang ating passage from verse 1 hanggang verse 7. At dito po magmumula ang ating first heading. Sabi dyan, "In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn." So from verses 1 to 7, ang ating pong first heading is that his arrival fulfilled various prophecies. So what makes Christmas so special to us is that the birth of Christ, that the arrival of the Messiah fulfilled various prophecies. So this is not an accident. Ano po? Hindi po aksidente na si Jose na mula sa lipi ni Haring David, same as Mary, ay nasa lugar po ng Bethlehem. Bagamat sila po ay mula sa Nazareth. Kasi dito po sa verse 1 nakikita natin, or verse 3 or 4, so ang sabi dito, "And Joseph also went up from Galilee." So siya po ay umakyat from Galilee, mula sa Nazareth, papunta ng Judea. So kung gusto pa nating ma-picture ng mas malinaw, mas mataas po ang Bethlehem kaysa sa Nazareth. Kasi ang sabi dito, went up. Kaya pagka mapapansin po natin sa Biblia, di ba, ang connotation lagi sa Jerusalem, Bethlehem, or yung malalapit na lugar po doon, is paakyat sila, or paakyat papunta ng Jerusalem. Sapagkat ito po ay mataas na lugar. So, elevated po itong lugar na ito. So, sa katunayan nga, ang tinatawag nating Song of Ascents in the book of Psalms. So, bakit siya Song of Ascents or Ascents? Because ito po yung kinakanta nila or inaawit nila paakyat ng Jerusalem. Mga pilgrims. From different places, paakyat ng Jerusalem, prior doon sa kanilang festival, sila po ay umaawit. Kaya ang tawag ay Song of
ascens. Ito po yung mataas na lugar. Ang Nazareth po ay 1,830 feet above sea level. So ito po ang kanyang elevation. Samantalang ang Bethlehem, na mas mataas, is 2,564 feet above sea level. Kaya sabi dito, came up in verse 4. He went up from Galilee, from the town of Nazareth. So kung titingnan po natin sa mapa, ang Nazareth po ay nasa hilagang bahagi ng Israel. So pababa, from Nazareth down to Bethlehem. So geographically, pababa, pero yung elevation is pataas. And the distance, hindi ho natin pwedeng sabihin, ay, malit lang naman ang Israel. Sigurado namang hindi sila hirap nung sila ay bumiyahe o naglakbay mula Nazareth papuntang Bethlehem. Alam niyo po ba ang distansya ho ng Nazareth hanggang Bethlehem is more or less 80 miles. Ang Maynila po at ang Candelaria is the same. Halos pareho po ng distansya. So ganun po kalayo. At ang transportation po dati ay hindi po katulad ngayon. Ngayon, traffic, from here to Manila or from Manila to here, sabi nga, inaabot na tayo ng 4 na oras. Bawat bayan, traffic. Unlike before, walang traffic, pero ang transportation nila is mabagal because ang ginagamit nila ay mga domesticated na hayop. So, ang sabi po ng mga komentaryan, inabot po sila ng a week or halos 1 linggo bago po sila nakarating dito po sa Bethlehem from Nazareth. Not only for registration. So, hindi po dahil may census na nangyayari, kaya po sila bumalik sa Bethlehem. But, it is, sabi nga, ito po ay fulfillment ng prophecy ng ating Panginoon na sa Bethlehem po iluwal ni Maria ang kanyang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. And in fact, sabi nga, ito pong dalawang ito, si Joseph at si Mary po, they were both teenagers. So Joseph is most likely 14. Mary is more or less 13. So dahil sa Jewish culture nila, ito talaga yung age of betrothal. So nag-range from 13 to 15 years old or 14 years old. So ganun po sila kabata. At sa magang edad, at their early age, na-experience na nila yung mahirap na travel, yung mahirap na journey from their, sabi nga, mula sa kanilang lugar, papunta po ng Bethlehem to fulfill the prophecy. Sila po ang tinawag ng Panginoon because they were both from the line or lineage of David. Mula sila sa lipi ni Haring David. Dahil yan din po ang nakalagay sa Lumang Tipan. Kaya, his arrival fulfilled various prophecies. Ang pinaka-specific po na prophecy po na natupad dito po sa ating binasa is in Micah chapter 5 verse 2. So yung binasa po kanina ni Pastor Jack sa ating scriptural reading. So tingnan po natin in Micah chapter 5. So balik po tayo sa Old Testament. Micah chapter 5 verse 2. Okay. But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. So this is a prophecy that in Bethlehem Ephrathah, meron pong isisilang na siyang magiging ruler ng Israel. And we know that, the Messiah, ang ating Panginoon. And ang sabi dito, whose coming forth is from old. So we know that
ang connotation ng salitang ito, from old, from the Ancient of Days, is from the eternity past. Okay? Ibig sabihin, siya po ay walang hanggan na isisilang patungo sa Bethlehem. Kaya ito po yung fulfillment, in verse 4. And Joseph also went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary and his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. So the time has come upang iluwal ni Maria ang kanyang nasa sinapupunan. So that is the fulfillment. Kaya yung kapanganakan po ng Panginoon ay katuparan ng hula mula sa lumang tipan. Hindi ba ito ho ay special? Sapagkat ang kapanganakan po natin hindi naman isang propesiya. Wala naman pong propeta na ng hula na ipanganak tayo sa taong 1986 or 1973 or 1993 or 2000. Wala. Walang specific na taon. Pero ang sabi ho, may isisilang. At yan po ay naganap. So from the time of prophecy, more or less 500 years before dumating po ang Messiah o ang ating Panginoon. So ito po yung isa sa dahilan kung bakit very special po ang kapanganakan ito. And also in Isaiah 7:14, so ito din po ay isa sa katuparan ng Isaiah 7:14. So kung mababasa po natin in Matthew chapter 1, sinabi po ng anghel na kung saan Jesus ang ipangalan niya sa sanggol. Okay? So tingnan po natin sa Matthew chapter 1 from verse 21. So Matthew chapter 1 verse 21, she will bear a son and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. And all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. So this prophet is Isaiah. And the prophecy is from chapter 7, verse 14. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Diba? Ang Emmanuel po ay sa Isaiah ay hindi lang po isang tumutukoy sa isang tao. So ito po ay isang event, na nagsisignify na ang Juda ay patuloy po nakakasamahin ng Panginoon sa kabila po ng kanilang kalagayan. Kaya sabi dito, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So ito pang isang hula na natupad nung ipanganak po ang ating Panginoon. Kaya sabi nga po, talagang isang malaking kagalakan pong maituturing sa atin na ang Panginoong Hesus po ay isinilang sapagkat hindi ho totoo na ang Diyos ay nanatili lamang sa kanyang kalangitan o sa kanyang tahanan. Bagkus siya ho'y bumaba at pumiling po sa atin. Kaya sabi dito, God with us. He is with us even now. He is with us. Amen? Nandito po ang Panginoon. Lagi po natin kinakatagpo ang Panginoon sa ating pong pagtitipon. Kahit hindi linggo, kahit nasa bahay tayo, nandoon po ang presensya ng Panginoon. At ang presensya din pong ito, ang siyang bumaba mula sa langit in the form of a baby. And also in Isaiah 9:6. So atin din pong namasdan. In Isaiah chapter 9 verse 6, patungkol po sa pagsilang hindi lamang ng isang sanggol, kundi ng magiging hari para sa Israel. So ang sabi dito, in Isaiah chapter 9 verse 6. So ito po ay very familiar na po sa atin. Pero basahin po natin muli. Sabi dito, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang isisilang na batang lalaki, sabi dito, excuse me,
The government shall be upon his shoulder. So ang lahat ay mapapasailalim niya. At siya ay tatawaging Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. This is our Lord Jesus Christ. Kaya ang kapanganakan ng Panginoon ay natatangi. Sapagkat marami pong prophecy in the Old Testament ang nangyari or na-fulfill sa pamamagitan po ng kanyang kapanganakan. Kaya pagpasalamat po natin sa Diyos sapagkat sa plano po niya ng pagtutubos, wala pong nag-fail. Wala pong nabulilyaso. Lahat po ay natupad ayon po sa itinakda ng Panginoon. At dahil din po sa planong ito, itinakda din po ng Diyos na dumating ang kaligtasan sa bawat isa. Amen? Kaya tayo nandito sa umagang ito at nagtitipon kahit madaling araw. Kahit hirap bumangon sa madaling araw. Sapagkat katatagpuin natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Katatagpuin natin ang Panginoong Hesus na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Mula sa gapos, tayo'y pinalaya. Mula sa kawalan, tayo po'y dinala sa lugar na tiyak at may liwanag. Ito po ay nangyari lahat sa kanyang pagsilang. Okay? Next, from verse 8 po, tingnan po natin. So, balik po tayo sa ating passage. So, isinilang na po ang sanggol. And in verse 8, and in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night, and an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. This is an extraordinary event actually. Ito po isang hindi pangkaraniwang pangyayari, lalo't ang person involved po dito ay mga ordinaryong tao, shepherds. Okay? And they were terrified. So sila po ay talagang nagimbal nung nagpakita sa kanila ang anghel. At may dahilan po ang anghel kaya siya nagpakita. So ano po sabi niya? And the angel said to them, "Fear not." Huwag kang matakot. "For behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people." Hindi lang ito para sa inyo, mga pastol na nagimbal, nagulat, natakot sa presensya ng anghel. Ang balitang dala ko, sabi ng anghel, ay balitang nagdudulot ng kagalakan para sa lahat ng tao. Kaya hindi lang ho ito para sa atin na mga naririto sa bahay panambahan. Ang mensaheng ito is intended to be preached, ipamalita sa lahat ng tao. Sapagat ang intensyon po ng Diyos, makarinig ang lahat patungkol dito. Ano po? Again, sabi niya, I bring you good news of great joy. So our next heading, number 2, His arrival is evangelized by the angels. So meron na pong ibanghilista ng panahong ito. Ano? Hindi ho tao, kundi mga anghel. So actually, ang angel, ang ibig sabihin po ay messenger. Mensahero. Tagapaghatid ng mensahe. Ano po? Kaya sabi dyan, His arrival is evangelized by the angels. So ever since the announcement of Angel Gabriel to Mary about his conception, or her conception, ng bata, di po ba sa Luke chapter 1 verse 26, so sinabi po ni Anghel Gabriel, ito kasi yung tinatawag na annunciation eh. So, kaya sabi meron pong paniniwala na ang December 25 daw, ang supposed date or approximate date na ipinanganak ang Panginoon, because the Feast of Annunciation ay sa March 25.
So nakaset yun lagi on March 25. So nagbilang sila from March 25 ng 9 months. At ang calculation po ay lumabas po ay December 25. Kaya they suppose na December 25 ipinanganak ang Panginoon because they believe March 25 daw nangyari yung Annunciation. Yung announcement ni Gabriel kay Maria na siya po ay magdadalang tao ng bata. Bagamat siya isang birhen. So actually sa Catholic alam niya yun eh. Alam nila yun. Yung Annunciation. Okay, sabi dito, ever since the announcement of Gabriel, so yung anghel na si Gabriel kay Maria in Luke chapter 1, verse 26 to 38, until the birth, hanggang sa mismong kapanganakan ng ating Panginoon, lagi hong involved ang mga anghel. So meron pong ministry ang mga anghel sa mga pangyayari pong ito. Kaya isa din po itong dahilan, kaya very special po yung kapanganakan po ng Panginoong Hesus. So ang anghel po ang nagsalita at nagbalita sa mga shepherds. Sabi dito, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Sapagkat sa lungsod na ito ni David, isisilang ang tagapagligtas na si Kristo, who is Christ. Kapag binanggit po ang Christ sa kanila hong mga Hudyo, in the Jewish connotation, ito po yung kanilang hinihintay. Sapagkat alam nila in the Old Testament na meron pong darating na maghahari sa kanila. Kaya po ang ibig sabihin, Messiah is the anointed one. Ano po? Siya po talaga yung pinahiran upang maging hari na maghahari sa kanila. But, ang kanilang anticipation is hindi po yung katulad ng paghahari na gagawin po ng Panginoon sa kanila. Ang inaasahan po nilang paghahari ng Panginoon sa kanila ay politikal. Na para sa kanila, ang Panginoong Hesus, ang magsasalba sa kanila, ang magpapalaya sa kanila mula sa imperyo ng Roma. Pero hindi nila alam na ang paghahari ng Panginoon, una sa lahat ay spiritual. So ito po yung makikita ho natin. So sabi dito, for unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ, the Lord. Si Kristo ang Panginoon. So ito po ay merong Old Testament, or connotation from the Old Testament na talagang hinihintay nila ang sanggol na ito. Hinihintay nila ang Kristo. Kaya sabi ng anghel, ang Kristo. Isisilang. Okay? And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. So, alam niyo po kung ilalagay po natin yung sarili natin dito, parang parang ang weird, ang masyadong hindi totoo na paanong ang magiging hari ng Israel ay nasa isang sabsaban. Nasa pakainan ng hayop. Ang maghahari sa amin? Siguro yun yung nasa isip ng mga pastol eh. Habang sinasabi ng anghel na, ito, ang sanggol, makikita nyo siya, lying in a manger. Pero siya ang Kristo. Siya ang magiging hari. Sipin natin, isa tayo dun sa mga pastol. Ano ba itong anghel na ito? Sinabi niya, ito ang Kristo, ito ang maghahari, ito ang magiging hari ng Israel. Pero bakit sa sabsaban? Bakit hindi sa palasyo? Bakit hindi sa isang magandang lugar? Kaya sabi nga po dito, there was no place for them in the inn. Sadya talagang walang lugar na angkop na nakahanda para sa kanila. Doon lang talaga itinakda ng Panginoon na isilang ang ating Panginoon sa pasabsabang aba.
Yung kinakanta ho natin. Sa pasabsabang aba, isinilang po or inihimlay ang ating Panginoong Jesus. That's why this is the declaration of good news with great joy. Ano? So, medyo off sa part ng mga taong binahaginan po ng mensaheng ito na how na ang hari ay isilang sa hindi naman dapat pagsilangan ng isang bata. At paanong ito ay magiging isang magandang balita? Gaya ng sinabi ng anghel. Anong sabi niya? I bring you good news of great joy. Hindi lang basta ito mabuting balita o magandang balita, ito'y magandang balita na nagdudulot ng kagalakan. Di ba? So this is the declaration of good news of great joy. Ang kaibahan po sa kapanganakang ito, sa pronouncement na ito ng anghel, ay hindi katulad po ng mga pronouncements na ginagawa kapag halimbawa may ipinanganak na anak ng hari. Kasi nung panahon po na yon, pag may isinilang na anak ng hari, any malaking balita mula sa, let's say, sa isang palasyo or kaharian, yan po ay ibinabalita publicly sa isang lugar na maraming makakarinig. At sila ho ay magse-celebrate, magdiriwang sila. Magse-set sila ng holiday, araw, para dito, upang ipagdiwang. So, ganun po ang usual nung panahon na yon. But, what makes so special po sa pronouncement na ito, hindi ho ito naging public. Piling tao lang ang nakaalam patungkol sa kapanganakan ng Messiah. So, this is a private announcement. Ano po? In Jesus' case, it is private, at midnight, hating gabi po nangyari, hindi po ito katanghalian tapat. Ano ho? And without any ostentation. Walang kagarbo-garbo sa kapanganakan ng Panginoon. Ano ho? Walang kagarbo-garbo. Ibig sabihin, talagang it's a very simple, it's a very kumbaga ordinaryong kapanganakan ang nangyari po sa kapanganakan ng Panginoon. Sadyang inihalimbawa po ng Diyos para sa atin ang kababaang loob ng ating Panginoong Jesus. Okay? But here, as the angel said, joy to the world. Magdiwang ang sanlibutan. Joy to the world, for the Lord is come. Sapagkat dumating siya. And His arrival brings us unparalleled joy. Amen? Tayo ba'y nagagalak sa umagang ito? Sapagkat totoo, dumating ang Panginoong Hesus, isinilang ang ating Panginoong Hesus. Anghel po ang nagsabi, hindi ho chismosa ang nagsabi. Ano? Anghel. Totoo. Alam po natin yan. Hindi ho ito kwento-kwento lamang. Kaya, first is the declaration of good news of great joy. Kaya kung tunay nating tinanggap ang mabuting balitang ito, imposibleng hindi tayo masaya. Imposibleng hindi tayo nagagalak sa tuwing aalalahanin po natin ang pangyayaring ito in the Bethlehem or in Bethlehem. Imposible ho na hindi tayo magalak. Ano po? So next, the doxology of the angels and the offer of peace in verse 13. Okay, sabi dito, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, not only the angel, hindi lang isang anghel po ang nagsalita at nagbalita sa mga pastol tungkol sa balitang may isinilang. At ito ho ay ang Kristo. Meron pang multitude of angels. So ang sabi dito sa verse 13, praising God. Umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon. And they said, they say, glory to God in the highest. Glory to God in the highest. And on earth,
peace among those with whom He is pleased. So hindi lang po ang isang anghel ang involved sa pangyayaring ito. Multitude of angels were singing, were praising God. Okay? Kaya sabi diyan, the doxology of the angels and the offer of peace. So His birth brings glory to God and peace to those whom He is pleased. Okay? The reason why the angels were in exaltation to praise God is because God will be glorified through the life and death of Christ on the cross. So ayon po kay J.C. Ryle, sabi niya, kaya po ang mga anghel ay talagang sobra ang kanilang galak, tuwa, na magpuri sa Diyos sapagkat nagsimula na ang katotohanang mas higit pang maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng buhay at ng kamatayan ng Panginoon sa krus. At sa pamamagitan din ng kapanganakan ng Panginoon, maaapis ang ating Panginoon. Ang kanyang hustisya, His justice will be served, His holiness and mercy will be shown. Sa pamamagitan ng kapanganakan ni Kristo, may papakita ng Diyos ang kanyang awa, ang kanyang kabanalan. At masasatisfy ang kanyang hustisya. Kaya sabi doon, glory to God in the highest. Hindi lang basta nagpupuri ang mga anghel ng walang dahilan. Batid ng mga anghel na ang kapanganakan ng Kristo ang magbibigay daan upang patuloy na maluwalhati ang Diyos. That's why the birth of Christ brings glory to God. Nagbigay luwalhati sa Panginoon. Though creation glorifies God, it is not so much as redemption. So ito po ang sabi ni J.C. Ryle. Though creation glorifies God, it is not so much as redemption. Naluwalhati ang Diyos sa kanyang sangnilikha. Pero hindi, sabi nga, iba ang luwalhating dulot ng pagtutubos na nag-umpisa ho sa kanyang pagsilang. And not only that, and on earth, peace among those with whom He is pleased. Hindi lang po luwalhati sa Diyos ang kapanganakan ng Panginoong Hesus, ito rin ay nagdudulot ng kapayapaan sa mga taong, sabi dito, with whom He is pleased. So it doesn't mean na meron pong taong pleasing sa Diyos at dito lang ino-offer ng Diyos ang kanyang kapayapaan. So hindi po yun ang ibig sabihin dito. Ang ibig sabihin po nito, those who will place their trust in Christ, they will be given peace. Sila'y makatatanggap ng kapayapaan mula sa Kanya. Kapayapaan na kung saan ang namagitan ay ang Panginoon. Okay? That's why, ito po yung ating second point. Ano po? His arrival is evangelized by the angels. Not only they evangelize the news or the good news, they were in exaltation about the good news. It brings great joy to us and it brings glory to God. Nagdudulot ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya ikagalak po natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Hindi lang tayo nagse-celebrate ng Pasko. Na surface level lang ang ating kaunawaan o yung ating kaalaman sa kapanganakan ng Panginoon. Kailangan nating malaman yung depth, yung lalim ng katotohanan sa likod ng kapanganakan ng Panginoon. Na ito ay katuparan ng hula
At ito din ay ipinamalita ng mga tinawag ng Panginoon, ministers ng Panginoon, upang ipadala ito sa atin. Mga anghel. Ano po? So, that is our second point. Hanggang verse 14 po yan. So, from verse 15 po naman, tingnan po natin. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. So nagpasa agad ang mga pastol matapos pong magpakita ang anghel sa kanila na pumunta sa Bethlehem at tingnan talaga nila kung totoo, kung meron talagang isinilang na sanggol. Ano po? And then verse 16, and they went with haste. Nagmadali sila. They went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. So doon pa lang makikita na natin yung biyaya ng Panginoon na itong mga pastol ay piling mga saksi. Ano po? Sila yung mga naging saksi sa katotohanan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. That's why our third heading, His arrival is purposed to be witnessed by people. His arrival is purposed to be witnessed by people. First, shepherds. So, yung mga pastol. So, at first, they were terrified, but later, they turned glorifying and praising God. So, kung itutuloy po natin, hanggang verse 20, sabi dyan, and when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning the child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned. So, bumalik sila. At sa kanilang pagbabalik, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. So, ang mga unang saksi ng kapanganakan ng Panginoon were also, sabi nga, became the first believers. Sila din yung mga unang naging mananampalataya sa Panginoon. Nagbigay ng luwalhati, papuri sa Diyos sapagkat ang sanggol ay isinilang at ito'y kanilang nakita. Not only the shepherds, but even the wise men. Kung titingnan po natin in Matthew chapter 2, so there were wise men from the east, Magi, na pumunta po sa Bethlehem, searching for the child. Talagang nandun yung kanilang diligence na hanapin po ang batang ito. Nasaan po kaya itong batang ito? So nag-create ito ng attention. Nakot po yung attention ni Herod. Actually, kaya hindi po totoo yung wise men, 3 lang. Excuse me. It's not true because kung 3 lang yun, hindi ito mag-create ng commotion. At makuha po yung attention po ni Herod the Great. Pero nakuha po yung attention po ni Herod the Great dahil po sa mga wise men na ito, dahil umikot sila, nag-ikot-ikot sila at nagtanong-tanong sila, nasan ba yung bata? Nasan ba yung sanggol na ipapanganak o na ipinanganak? Kaya nagkaroon naman ng plot si Herod na ipapatay lahat ng batang lalaki. Pero nandun po yung pag-iingat ng Panginoon at hindi po nangyari sapagkat itinakas po siya papuntang Egypt ang ating Panginoong Jesus. So, the wise men from the east, at ito pong mga magi po na ito, so kaya po sila wise men because they had the expertise in astrology, dream interpretation, study of sacred writings, and pursuit of wisdom. So ito po yung mga pantas, mga matatalino, bihasa sa astrologo. Kaya yung Star of Bethlehem, ang naging gabay nila upang
dalhin sila doon sa lugar na kinaroroonan ng sanggol. Pero hindi na po yun. Wala na po yung star na yun. Ano ho? So, yun lang po ay nag-appear nung time na yun. Yung Star of Bethlehem. Okay? So, the wise men also, sila po ay naging saksi din at nagbigay po ng mga regalo sa ating Panginoon. Parang ano ito parang Bible quiz ano. So, gold, frankincense, and myrrh. Mga mamahaling, ano ho, mga dekalibre na regalo na ito po ay intended ho na ibinibigay lamang sa isang royal person. So, yun po ang dahilan, kaya yun po ang regalo na ibinigay. Ano ho, talagang kinikilala nila ang Kristo bilang hari. Next is Simeon. So, tingnan po natin sa Luke chapter 2 verse 25. So, under pa rin po ng ating third point, that his arrival is purposed to be witnessed by people. Luke chapter 2 verse 25, now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him, according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people, Israel. And his father and his mother marveled at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed. So si Simeon po ay isa sa mga ginamit po ng Panginoon para patutuhanan na ang Panginoong Jesus ang Kristo. Ano po? So hindi lang po ang mga pastol, hindi lang po ang mga wise men, even Simeon. At meron pang isa, kung itutuloy pa po natin, from verse 36. And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years from when she was a virgin. So meron pang isang nakasaksi. At pinatunayan po niya na talagang ang Panginoong Jesus ang Kristo. At ito po ay isang propetisa na si Anna. Okay? So, sabi niya, and then as a widow until she was 84, she did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day, and coming up at that very hour, she began to give thanks to God and speak of Him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Alam niyo, malaking impact ho ni Anna. Sapagkat lahat ng mga pumupunta ho sa templo, right after na ma-encounter po niya ang Panginoong Jesus, ang kanyang binabanggit, ito ang Messiah. Ito ang Kristo. Nakita ko ang Kristo. Kaya si Ana isang magandang halimbawa ng pagiging isang gospel sharer. Isang ebanghelista. Bagamat siya isang babae. Isa siyang prophetess. Amen? Kaya hindi pwede natin sabihin, yan naman isang mga pastong na lang, yung mga ebanghelista na yan, yung mga magaling magbahagi ng gospel. Ito ho, mayroong babae. Si Ana. So, tularan natin si Ana. Okay? So, these encounters had a purpose. At ang purpose na ito ay nagkakaisa na po na kung saan ibahagi to speak of Christ as the fulfillment of the prophecy and the one sent from heaven for the salvation of mankind.
So nagkakaisa po sa layunin na nasaksihan ng mga pastol, ng mga pantas ni Simeon at ni Ana ang sanggol. At yan ay upang ipamalita sa madla sa mga tao na ito ang Kristo. Ito ang hari. Kaya mga kapatid, pag tayo ho ay nabibigyan ng pagkakataon na makausap, makakwentuhan ang ating mga kaibigan o mahal sa buhay, kanino natin sila itinuturo? O sino ang ating itinuturo sa kanila? Tinuturo ba natin sila sa Panginoon? Ito ang Panginoong Hesus. Ito ang Kristo. Ito siya. Isinilang siya sa Bethlehem. Siya'y Diyos na walang hanggan. Siya'y nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan sa ating mga kasalanan. Ito ba? Ito ba ang response natin sa kapanganakan ng Panginoon? Ha? Kung ganito ho ang tugon natin, tama ho ang ating pagdiriwang. Akma ho ang ating pagdiriwang ng Pasko. Pero kung sinasamantala ho natin ang Pasko para po sa mga usapang walang kabuluhan at walang patutunguhan, hindi ho tama ang ating pagdiriwang ng Pasko. Kaya ibahagi natin si Kristo kagaya ho ng mga nakasaksi sa Kanya. Nakakita ng Kanyang katawan bilang isang bata hanggang sa Kanyang paglaki, hanggang sa siya'y naging isang adult, hanggang sa nung nag-start na po ang Kanyang ministry, hanggang sa nung siya po ay ipinako sa krus, hanggang sa umakyat na siya sa langit, hanggang sa ngayon na siya'y nakaupo sa kanan ng Ama, patuloy nating ituro si Kristo. Patuloy nating ituro ang mga tao sa Panginoon. So ito po ang isang mahalagang hamon sa atin patungkol sa pagdating ng ating tagapagligtas. So what does Christ's arrival mean for you or mean to you? Ano ang kahulugan ng pagparito ng Panginoon sa iyo? Is it just for our amazement and gratitude? Para lang ba ito sa ating pagkamangha at pagpapasalamat? Yun lang ba ang layunin ng pagparito ng Panginoon? Ma-amaze lang tayo? Kasi siya ay virgin conceived? Yun lang ba yun? May dahilan. May dahilan ng Diyos. Kaya siya ipinanganak. Okay? Of course not. But tell it and share it to our loved ones who doesn't still know Him personally yet. Yan po ang implikasyon ng account na ito para sa atin. Huwag lang tayo ma-amazed na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak hindi sa pamamagitan lang ng lalaki at babae. Hindi lang yon. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Na siya'y walang kasalanan, bagamat itinuring siyang makasalanan upang tayo'y maging matuwid sa harapan ng Ama. So that we become righteousness before God in Christ. At yan po ang tunay na ipinapaalala sa atin ng kapanganakan ito. Isang payak na kapanganakan na ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Isang payak na kapanganakan na nagbigay sa atin ng kaloob ng ganap na kaligtasan. Yan ang ating Pasko. Hindi tayo naghihirap sa Espiritu. Payak ba ng buhay natin sa mundo? Pero dahil sa pangyayaring ito, wala na tayong hahanapin pa. Dahil nasa atin ang Panginoon. Ang kapunuan natin ay siya.
Kaya ipagdiwang natin ang Pasko. Ang ating inaalala po ay ang ating Panginoon lamang. Ano ho? Make Christ as the focus of our celebration. Huwag lang yung, nako, mamaya, magkano kayang ibibigay sa akin? Yan na, may ampaw na. Excited na sa ampaw, ano? Nako, ay kulay orange. Ay hindi kulay blue. Nako, ay bilog, hindi papel. Ay siya ka. Ano ho? Baka ganyan ho ang ating preoccupation sa Pasko. Pero hindi ho tungkol doon ang Pasko natin. Si Kristo ho ang ating Pasko. Siya ho ang ating tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat sa inyo pong papapaalala sa amin that this message serves us as a reminder upang patuloy naming ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Maging hamon po ito sa amin, patuloy po na hindi lamang ito maging bukang bibig namin sa mga mahal po namin sa buhay, kundi ito po ay maging patutuo po namin, Panginoon. As we go through, Panginoon, sa mga araw at taon na inyo pong ipagkakaloob, ay patuloy po na ito po ay makita sa bawat isa. Kaya salamat po, Ama, muli sa katotohanan patungkol sa kapanganakan ng aming Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Merry Christmas po. Amen. Salamat sa Panginoon. It's a glorious day to remember the birth of our Lord Jesus Christ. At sa oras pong ito, mga kapatid, ay dadako naman po tayo sa atin pong tithes and our offerings sa atin pong Panginoon. So sa atin pong pagbibigay ay tayo po'y umawit para po sa kapurihan ng Diyos. So let us sing, Count Your Blessings. Upon life's billows you are tempest-tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, take them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, take them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, take them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po'y magsitayo, mga kapatid. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Our dear Lord, our Heavenly Father, as we remember your Advent, your first Advent, we also remember the greatest gift that we have received in our lives. That is salvation through faith in Christ alone. And at this point in time, Panginoon, we know that we cannot outgive you, for everything comes from you, O Lord. That's why, O Lord, we pray na kayo po ang siyang magpala sa buhay po ng bawat isa. Continue to bless us abundantly so that we can be a blessing abundantly as well. Use our time, our talents, and our treasure for your glory. And dalangin din po namin, Panginoon, ang perang nalikom sa umagang ito. Ito po lamang ay magamit para po sa kapahayagan ng iyong mabuting balita. All of this is for the sharing of the gospel. And also for strengthening your church and the ministries that we have sa lupang ito, Panginoon. And we pray, Panginoon, na kayo rin po ang kumilos sa mga taong gagamit nito,
mag-iingat nito, O Diyos. Dalangin namin ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Continue to teach us to effectively use your blessings and your resources for your glory, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat sa Panginoon. Maaaring na po tayong muling maupo. At muli ay ibabalik natin ang pagkakataon para sa atin pong pastor para sa mga announcements. Okay, for our announcement this morning po, itong araw na ito is spend mo natin to for our family. So, alam po natin December 25 ay para po sa ating mga mahal sa buhay. So, kaya wala po tayong other event bukod po ngayon sa ating Christmas service. Pero bukas po, December 26, meron po tayong gift giving. So, ito po yung ating event para po sa mga bata. So, ipag-pray po natin ang program po na kanilang gagawin. So, hindi lang po about giving gifts, but yung paghahayag po ng gospel. Yun po yung ating pinaka-main event po doon. So, ipag-pray po natin ang ating event. Si Pastor Jack, yung ating magiging bahagi ng salita ng Panginoon bukas ng hapon. So, dito po yun sa church gaganapin. Ano po? So, nag-invite po tayo ng mga bata dito po sa lugar na ito. And ini-invite din po natin yung mga bata dito sa atin na mag-join po dun sa ating sa ating gift giving. So, bukas po yan 2 o'clock ng hapon. Ano po? Martes. At Wednesday, so meron po tayong prayer meeting. And then Thursday po, kinabukasan ng ating prayer meeting ay ang ating Christmas fellowship. So, yan po ay December 28, alas 5 po ng hapon. At yan po ay sa Masalokot. Okay? Yan po yung ating susunod. And then, sa Sunday, so wala pong pagbabago yung ating oras sa ating worship service sa New Year's Eve, December 31. At sa isa pang linggo po, first Sunday po ng 2024, magkakaroon po tayo ng ating meeting para po sa ating calendar of events at sa iba pang mga agenda. Okay? So yun lang po mga kapatid. Ano po ang ating mga announcement. So maraming salamat po at purihin po ang Panginoon sapagkat minsan pa tayo po yung nagsama-sama para sa ating Christmas service. So dadako na po tayo sa ating closing song. So tayo pong lahat ay magsitayo mga kapatid and let us all sing to God be the glory. To God be the glory. Ready now? Sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder
transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Amen. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na muli po namin gunitain ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong biyaya na patuloy po na dala namin, ang biyaya po ng kaligtasan, at patuloy po na biyayang kalakasan upang magsama-sama para po sa amin pong Christmas service, Panginoon. Salamat po sa bawat yugto ng aming panambahanging umaga at dalangin po namin ang inyo pong pag-iingat sa aming pong muling pagbalik sa aming pong mga tahanan. And ine-entrust po namin sa inyo, O Diyos, ang maghapong ito na patuloy po na maging makabuluhan at makatotohanan ang aming pong mga gagawin. At ito ho ay dalangin po namin na ito po ay naka-inline pa rin sa amin pong purpose, Panginoon, sa mundo. Na kami po ay maging preachers, evangelists ng inyo pong mensahe. At patuloy po, ikaw pong manguna sa iglesyang ito at sa bawat isa po na narigito, Panginoon. Ang lahat ng ito ay binabalik lamang po namin sa iyong may kapurihan at ng may kapasalamatan. Sumainyo ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng Anak, ang pakikipisan, gabay at patnubay ng Santong Espiritu, sumaatin nawang lahat ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Isang maganda at maligayang Pasko po sa ating lahat.